Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Masaya ngayon si Sara Duterte mga kababayan. Makita niya Mr. Maravillas, makakaupo na. Hindi pa. Malabo, baka kahit tumakbo siyang presidente sa 2028, hindi siya makaupo. Lagi lang nakatayo. Masaya si Sara kasi wala nang tanong-tanong. Approve in just 5 minutes. Or less than 5 minutes yung kanyang budget. 889 million budget. Inapprove na ng Senado mga kababayan kanina. Ayan. OBP's budget approved in less than 5 minutes. No question asked. The proposed 2026 budget of the Office of the Vice President breezed through the Senate's plenary on Thursday, gaining approval in only a matter of less than 5 minutes. The proposed 2026 budget of OBP amounts to 889 million pesos. Wala nang tanong-tanong po. Approve agad. Approve without thinking. Malamangan niya Mr. Maravillas. Katakot-takot na naman na piatos. Ang lumabas sa acknowledgement receipts. Baka po hindi lang piatos, pati po kung ano-ano pang mga pangalan ng chichirya. Ma-justify lang yung paggastos mga kababayan ng pondo ni Sara Duterte. Ayan. Ngiting tagumpay po. Si Amy Marcos kawawa kasi hindi man siya kukuhanin na vice presidente ni Sara. Pinaya na niya yung lahat kay Sara Duterte. Pagkatapos ang pinofloat mga kababayan ng mga supporters ni Sara, nakatandem si Marcoleta. Tapos si Amy Marcos mga kababayan. Yan post ito ni Amy Marcos 3 hours ago. No question asked. Approve agad. Congrats OBP. Sabi ni Alvin Tong, next time i-target nyo world record, approve in just 30 seconds. Sabi ni Alvin Cofreros, does this mean more travel to come in 2026? Sabi ni Pinpoint, lustaya na. Sabi ni Mayet Absalon, sarap buhay. Sabi ni Derek Crane, may pang-travel na naman around the world. Na uli, don't do it in dice. It's a trap. Try mo lang lustayin uli. Sabi ni Martin Anthony Nalos, ubos yan kay Inday Lustay in less than 5 minutes din. Approve without thinking mga kababayan. Ito po. Masaya sila. Ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan na gustong palitan ni Sara, tuloy-tuloy lang sa kanyang pagtatrabaho. Kahit yung buong family niya sinisiraan, si Mrs. Lisa Marcos, pati si Sandro Marcos, buong family na nga po, hindi affected ang ating Pangulo sa paninira nila. Ito yung ating Pangulo sa inauguration ng San Lazaro Residences. Pakinggan natin yung kanyang mensahe po. Napakaganda po ng aming inikot dito sa inyong San Lazaro na housing na ginawa, na nakakaiba. Sa lahat ng aming ginawang housing sa national government, lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Ngayon lang ako nakakita na merong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. We will share the credit, pero ang katotohanan gawain po ito ng Manila City Government. Kaya pasalamat tayo sa inyong mayor, sa inyong vice mayor, lahat ng city council,
dahil ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito, asahan mo. Dahil napakagandang modelo itong ginawa ninyo. Napakapalad ninyo na ang liderato ng lungsod ng Maynila ay talagang malapit sa tao. Nauunawaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi lamang nauunawaan kung hindi ginagawang kaagad ng solusyon. Kahit hindi national government project po ito, ay gusto kong ipakita sa lahat ng taong bayan na ito ang maaari natin gawin. Basta't magandang ugnayan, basta't magandang pag-coordinate ng national at saka local government, marami tayong magagawa. Ito, local government pa lang, pag pinagsama mo pati, yan na nga, yung mga funding, yung mga pondo na manggagaling sa national government, yan po, ay makikita po ninyo, ay napakalaki ang magiging benepisyo sa ating mga kababayan. Di ba, mga kababayan, tuwang-tuwa yung ating Pangulo kasi nandyan ang close collaboration ng national government at ng LGU. Yan, San Lazaro residences, vertical housing, kumpleto po siya sa amenities. Condominium po. Ganyan din yung mga pabahay ng ating Pangulong Bongbong. Kondo. Tipid sa space, mga kababayan. Ito naman yung pagbisita ng ating Pangulo sa President Corazon C. Aquino General Hospital. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At wala pong walang tanda na bangag. O tingnan ninyo. May ganyan pong bangag, adik. Napakaganda po ng aming inikot dito sa inyong San Lazaro. Malabo po yung sinasabi ni Amy Marcos. Nakakaiba sa lahat tapos ng mga Duterte housing sa national government. Lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Kung hindi, kailangan malapit, mayroong serbisyo. Ito, ngayon lang ako nakakita na mayroong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. Kung meron silang karamdaman, doon sila pupunta. Nakita ko nga yung malaking karatula, nakalagay doon, PhilHealth accredited na. So, basta't maging tenant dito ay magiging maginhawa ang service ng healthcare ng ating mga pasyente, magiging pasyente. Ito po ay nais ko nagpunta ako rito para makihalo, pero ang katotohanan, we will share the credit, pero ang katotohanan, gawain po ito ng Manila City Government. Kaya magpasalamat tayo sa inyong mayor, sa inyong vice mayor, lahat ng city council, dahil ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance. Sa akin ni Jorme, yung housing dito, yung luma dito, bliss pa ito. Yung mga bata, hindi na nila alam yung bliss. Tinayo ng mother ko, si Imelda yan. Panahon pa ng mother ko yan. Nung siya ay Human Settlements Ministry. Yan po. At dyan po namin natutunan, nung panahon ng mother ko, yung Human Settlements. Kaya hindi, ang title po ng kanyang departamento, hindi housing. Ang departamento was at the time at saka nabalik is gumagawa sila, hindi lamang nagpapatayo ng bahay, kung hindi isang komunidad. Kaya human settlements. Dahil tama rin naman, hindi ko basta ipaglalagay ka ng ilang bahay sa bundok, wala namang trabaho, wala nang walang palengke, walang simbahan, walang eskwelahan. Mahirap, walang pupunta ron, walang titira doon. Kaya ganitong housing na ito, ganun din ang pag-iisip na kumpleto na. It is not just a unit,
kung hindi ito ay isa pa rin ay kasama sa community. Binubuo ang isang community. Ginawa ngayon dito sa Maynila, binuo yung isang community dito sa isang building. Kaya congratulations sa lungsod ng Maynila. Congratulations sa lahat ng magiging beneficiary dito sa magandang programa, magandang proyekto na ito. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali. At saka pwede na yata. Merry Christmas na po. Merry Christmas. Tingnan naman ninyo yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa siya. Makisalamuha sa mga bata. Oh. Ang tatalon-talon. Mga kababayan, yung mga bata. At takot-takot na naman na selfie. Yung mga tao. Yan, oh. President Corazon Aquino General Hospital. Kahit kalaban sa politika po. Yan, oh. Yan ang ating Pangulo. Hindi na mopolitika. Ngayon, si Lisa Marcos, mga kababayan, nasa Iloilo din. Di ba? Binisita niya yung Bago City Hospital sa Cebu. Yan o. Had to hold back my tears, sabi po ni Lisa Marcos. Pinigay lang maluwa ni First Lady Lisa Araneta Marcos nang makita ang mga pasyenteng natutulog sa folding beds sa mga pasilyo ng Bago City Hospital sa Cebu. Ibinahagi ng unang ginang ang kanyang pagbisita sa naturang ospital kasabay ng paglabas ng video statement ni ex-Representative Saldico na nagdadawit kay First Lady Lisa Marcos sa maanumalyang importasyon. Habang sinisiraan po si Lisa Marcos, First Lady, sige lang po ang trabaho din niya. Tinutulungan niya yung kanyang asawa. Mga kababayan, hindi siya opisyal ng gobyerno. Wala siyang Mary Grace Piatos na nasa resibo. Acknowledgement receipt. At malabo, mga kababayan, talaga yung sinabi ni Amy Marcos na bangag ang buong pamilya. Malabo sa itsura po ang pagiging bangag. May ganyang bangag po. Matino kong mag-isip. Ito pa, sabi rito sa report ng GMA, Lisa Marcos, instead of theatrics, I focus on teaching future lawyers. Maging professor of law, mga kababayan, si Lisa Marcos kung nag-cocaine. May ganon. And sabi ni Lisa Marcos, she prefers to focus on teaching future legal counsels about truth in the law. While some may choose theatrics, I'd rather focus on teaching future lawyers how the law truly works, where truth is the standard and proof is the language we live by. Sabi po niya sa kanyang social media post. Araneta Marcos is also a law professor, said she is proud of her students. Despite the storms, earthquakes, and bogus bomb threats that plagued Iloilo City this semester, when they showed up for class, they were prepared, curious, and ready to dissect the latest jurisprudence, sabi po ni Lisa Marcos. Yan, yung post niya, kasama yung mga law students niya. The First Lady has been with the law faculty of West Visayas State University in Iloilo City since 2022. She has been teaching law at 5 other law schools since 1996. She wished her students good luck in their final exams. Yan yung kanyang post, mga kababayan. Sabi niya, good luck on your final exam and see you next sem. Kung bagag yan, mga kababayan, makaturo yan sa law school. Iba po, mga kababayan. Kaya malabo yung mga paninira nila. The First Family,